Hi everyone, my name is Caroline. So welcome to Mami Carol and Kobe's channel. So kung bago pa lang kayo sa aming channel, please mag-subscribe ka na. So for today's video mga mamshi ay pag-uusapan natin ang hair loss after pregnancy. Napansin niyo ba mga mamshi na noong buntis pa tayo, maganda, makintab at makapal pa yung mga buhok natin? Well, salamat yan sa mataas na estrogen level ng ating katawan. Ang estrogen ng ating katawan ang nagpapatibay sa growth phase ng ating mga buhok. Number 1, ang pagbagsak ng estrogen level. So, after nating manganak or pagkapanganak natin mga mamshi, ang resulta biglang bagsak ng hormones na yan. Kaya, yung mga buhok na dapat na nalagas na noong tayo ay buntis pa, sabay-sabay sila ngayon napupunta sa resting phase. Kaya ngayon, sabay-sabay silang nalalagas. Dahilan number 2, stress at pagkapagod. Tinatawag din itong telogen effluvium. Aminin natin mga mamshi na hindi biro ang pag-aalaga ng newborn. Puyat, pagod, at physical stress ng ating katawan pagkatapos ng labor. Lahat yan ay trigger ng telogen effluvium. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang stress ay itinutulak ang ating mga hair follicles papunta sa resting state. Kaya mas mabilis silang malagas ngayon or mas madali silang malagas. Dahilan number 3, ang kakulangan ng nutrisyon. Dahil sa sobrang busy tayo sa pag-aalaga ng ating mga newborn, nakakalimutan natin mga mamashi na kumain ng tama. Kaya madalas, mas kumakain tayo ng mga instant noodles, instant food kasi hinahabol natin yung oras. Kapag tulog na si baby, sasabayan natin. So, hindi pala maganda yun. Kailangan, isaalang-alang pa rin natin yung ating kalusugan, kumain ng masustansyang pagkain. At kung ikaw ay breastfeeding, mas kailangan ng iyong katawan ang sapat na nutrisyon, minerals at vitamins. Dahil nga sa kulang tayo sa iron, zinc at protein, naapektuhan nito ang ating mga buhok. Lalo na't hindi naman ito essential organ. Ang ating katawan ay magbibigay ng nutrisyon sa mas mahalagang parte ng katawan, katulad na lang ng gatas ni baby. Dahilan number 4, ang pagbabago ng thyroid function. Bagaman madalang itong maging reason, pero may mga mamshi kasi or nanay na nagkakaroon ng postpartum thyroiditis. Ang pagbabago ng thyroid hormones ay nakakaapekto ng direkta sa ating mga buhok. Kaya mamshi, kung ikaw ay hindi lamang nakakaranas ng paglalagas ng buhok at may kasama itong dry skin, pagkatuyo ng balat at sobrang pagkaginaw, mas makakabuti sa iyo na magpa-check up ka na sa doktor. Ngayon, tumungo naman tayo sa conclusion and tips. So, kailan ba matatapos ito? Nag-uumpisa ang paglalagas ng ating mga buhok 3 to 4 months pagkatapos natin mga anak. Based on my experience mga mamshi, na unang maglagas ang buhok ko buwan ng September kasi nanganak ako kay Kobe noong April 2024. So, up until today, nagkakaroon pa rin ako ng hair fall pero unlike before na sobrang dami, ngayon pa konti na lang. So, isi-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga tips or mga hakbang na ginawa ko para kahit papaano ay hindi na ganun karami nalalagay sa buhok ko at konti na lang. So, first, ipagpatuloy lamang ang inyong prenatal vitamins kung ito ay payo ng doktor. Ako kasi mga mamshi, umiinom pa rin ako ng malunggay capsule. So, nakakatulong yon sa pag-supply ng milk sa aking breast. And then, umiinom rin ako ng ascorbic acid para hindi ako magkaroon ng ubo at sipon. At effective naman siya. Pangalawa, gumamit kayo ng suklay na ganito. Yung wide tooth siya. Para kahit papaano, hindi may stress yung buhok natin. Walang malagas na buhok. And then, pangatlo, iwasan ang araw-araw na shampoo. Yes mga mamshi, hindi ito makakatulong sa pag-prevent ng hair fall. Kasi pag araw-araw tayo nagsashampoo, nawawala yung original na langis ng buhok natin na nagpapakintab at nagpapakapal ng buhok natin. Kasi yung scalp natin, meron siyang natural oil. Ako kasi yung ginagawa ko, gumagamit rin ako ng coconut oil. Yes mga mamshi, ang coconut oil ay maganda sa buhok natin. It moisturizes
dry hair and scalp. And tip lang mga mamshi, pag mag-shampoo kayo, yung konti lang tapos iyan nyo lang dito sa inyong buhok, sa inyo. Huwag nyo ilagay sa mga buhok nyo. Kailangan sa scalp lang pag mag-shampoo kayo. So, ayun. Para maiwasan ang pagka-dry ng buhok natin. And then, gumagamit rin ako ng Cream Silk Hair Fall Defense Vitamin Boost. So, ayun. Nakatulong din tong conditioner na to para maging malambot yung buhok ko. So, after ko mag-shampoo, gumagamit ako nitong Cream Silk Hair Fall Defense para lumambot at maging shiny yung hair natin. And then, pag minsan, gumagamit rin ako nitong Cream Silk Amino Collagen yan. Yung nakasachet. So, yun yung mga ginagawa ko mga mamshi para kahit papaano hindi na ganun kakapal yung paglagas ng buhok ko. And then, ang ginagawa, iwasan din ang mahigpit na pagtali ng buhok. Ako kasi mga mamshi, most of the time, lalo na kapag nasa bahay lang, hindi na ako nag-iipit ng buhok. Hinahayaan ko lang na nakalugay ito. Higit sa lahat, be patient with yourself, mommy. Gagawa rin ng ating katawan ng paraan para makarecover. So, sana nakatulong itong aking video sa inyo mga mamshi para kahit papaano mabawasan ang inyong pag-aalala. Ang pagkakaroon ng hair fall ay normal lamang at ito'y mawawala pag si baby ay naging 1-year-old na or 3 years old. So, i-share nyo naman ang inyong postpartum journey. I-comment nyo lang ito sa ibaba. Thanks for watching. See you on our next vlog. God bless!